Kabanata 111 hanggang 115. Itinatag ang unang Grade 0 class ng Donghai College. Sa pagtataka ni Tang Wulan, talagang ibang-iba ang pakikitungo sa kanila ng kolehiyo kumpara sa mga ordinaryong estudyante. Ang silid-aralan ay iniayos sa isang solong malaking bukas na silid, at kasabay nito, ang kanilang dormitoryo ay inayos din. Wala ng silid para sa 4 na tao, ngunit isang silid para sa bawat tao. Ang silid ay kapareho ng dormitoryo kung saan nakatira ang isang normal na guro. Sa madaling salita, direkta nilang tinatamasa ang residential treatment ng mga guro. 5 tao ang nakatira sa tabi ng isa't isa. Sa sandaling marinig ni Zhang Yangzi na nilagdaan ni Wang Jingxi ang kasunduan, hindi siya nagdalawang isip na lagdaan ito. Ang unang baitang 0 na klase ay formal na itinatag, kasama ang guro ng klase, sa kabuuan na 6 na tao. Si Wu Changkong ay naatasan din ng bagong dormitoryo ng guro, sa tabi mismo ng kanilang dormitoryo, at binago mula sa orihinal na dormitoryo sa isang suite. Binigyan sila ng kolehiyo ng isang araw upang muling ayusin, at mula sa susunod na araw, opisyal na nagsimula ang unang baitang 0 na klase. Siyempre, kahit nagsimula na ang klase ngayon, hindi kumpleto. Tutal, 3 sa 5 tao ang nasugatan, at lahat sila ay bali. Sa makatuwid, maaari lamang nilang kunin ang klase ng teorya muna. Ang silid-aralan ng unang baitang 0 na klase ay tila walang laman. Ang buong silid-aralan ay hindi naiiba sa ordinaryong klase, ngunit sa 5 tao lamang mula sa Tang Wulan, ito ay tila napakabukas. Si Zhang Yangzi at Wang Jingxi ay nakaupo sa isang gilid, at si Tang Wulan ay nakaupo sa kabilang gilid, at silang 5 ay napakaiba. Ang mga binti ni Zhang Yangzi ay nakapatong sa isang upuan, at ang kanyang mukha ay itim, ngunit si Wang Jingxi ay mukhang tahimik pa rin, ngunit paminsan-minsan ang kanyang mga mata ay bumaling kay Tang Wulan nang hindi sinasadya. Pumasok si Wu Changkong sa silid-aralan na may masamang tingin, at nakatayo pa rin sa gitna, ang kanyang mga mata ay dumaan sa mukha ng 5 tao. Mula ngayon, ang iyong curriculum ay sasailalim sa ilang mga pagbabago. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng 5 tao, maging sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi ay humanga sa makapangyarihang lalaking Diyos na ito ni Leng Ao. Napanood din nila ang laban ni Wu Changkong laban kay Guangbiao. Wu Changkong, mag-alinlangan tungkol sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon. Maaantala ng kaunti ang paglilinang. Magsimula muna tayo sa klase ng teorya. Ngayon ay magsasalita ako tungkol sa mecha. Mecha. Nang marinig ang dalawang salitang ito, hindi maiwasang mapatingin ang 5 sa isa't isa. Ang itim sa mukha ni Zhang Yangzi ay tila nabawasan ng kaunti, at hindi niya maiwasang magtanong, Teacher Wu, hindi ba ang mecha ay binanggit lamang ng mataas na antas ng departamento? Nasa unang baitang pa lamang tayo. Hindi ba masyadong maaga? Ayon sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo, ang Junior Department ng Intermediate Soul Master Academy ay naglatag ng pundasyon sa loob ng 6 na taon, at ang Senior Department ay nagsimulang makisawsaw sa kaalaman ng mecha. Pagkatapos ng pagtatapos mula sa advanced na departamento, depende sa direksyon ng pag-aaral, ikaw ay tatanggapin sa iba't ibang mga advanced na kolehiyo para sa karagdagang pag-aaral. Ang mga makakapagtapos sa mga advanced na kolehiyo ay pawang mga elite na estudyante sa tuktok ng lipunan. Sa loob ng 6 na taon sa Junior Department ng Intermediate Academy, nasa unang baitang pa lang sila, at nagsimula na silang matuto tungkol sa mecha. Hindi ba ito binubunot upang hikayatin ang paglago? Sinabi ni Wu Changkong, ang iyong klase ng mecha, kaalaman at pag-unawa sa mecha, walang tiyak na pagtuturo. Kaya't hindi magkakaroon ng maraming kurso. Sino sa inyo ang hindi gustong maging mecha division sa hinaharap? Sabay na nanahimik ang 5 tao. Ang dibisyon ng mecha ay kasing kahulugan na ng malakas, at ito na ngayon ang mainstream. Sinabi ni Wu Changkong, sa kasong ito, makikinig ako sa klase. Sinulyapan niya si Zhang Yangzi. Biglang naramdaman ni Zhang Yangzi na nanlamig siya mula ulo hanggang paa, at hindi na siya naglakas loob na magsalita muli. Ang pag-unlad ng mga modernong mecha ay nagmula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang Soul Guidance Device ay dumaan sa libu-libong taon ng pag-unlad, at ito ay naging mas at mas karaniwang ginagamit. Noong ang lahat ng teknolohiya ay unang pinag-aralan, ito ay para sa digmaan. Soul Guidance ang aparato ay walang exception. Matapos ang Soul Guidance Device ay malawakang ginagamit sa digmaan, ito ay unti-unting nagamit. Naisip ng mga Soul Master noong panahong iyon kung maaari nilang gamitin ang Soul Guide para lubos na palakasin ang Soul Master, sa gayon ay nagiging mas malakas ang Soul Master. Sinimulan nilang subukan ang pananaliksik ng mecha sa iba't ibang paraan. Noong sinaunang panahon 10,000 taon na ang nakalilipas, ang mga Soul Master ay ang pinaka-mainstream na propesyon, ngunit hindi lamang ang bilang ng mga Soul Master ay kakaunti, karamihan sa mga Soul Master ay maaari lamang limitado sa napakababang antas at hindi maaaring maging malakas. Ang hitsura ng, unti-unting nagbago ng pattern na ito. Pinahintulutan nila ang ilang mababang antas na Soul Masters, lalo na ang Oiliary Soul Masters, na magkaroon ng kapangyarihan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaluluwa at gabay ng kaluluwa. Nagiging mas maliwanag ang pagbabagong ito. Ang Soul Guide Mech ay nag-i-inject ng Soul Power sa pamamagitan ng Soul Power Storage Device,
upang ang gumagamit ay makapagbigay ng lakas na higit pa sa kanyang sarili. Ang orihinal na Soul Guide Mecha ay umuunlad sa direksyon ng malakihan. Dahil mas malaki ang volume, sa oras na iyon mula sa punto ng view ng kanyang Soul Master, mas maraming Soul Power Storage Device at iba't ibang sandata at kagamitan ang kanyang madadala. Sa pag-unlad ng agham at teknolohiya, kahit na ang mga ordinaryong tao, hanggat sila ay may sapat na lakas, ay maaaring magmaneho ng mecha na ginagabayan ng kaluluwa. Dahil dito, ang mecha na ginagabayan ng kaluluwa ay naging mainstream ng modernong hukbo. Ang kasaysayan ng pag-unlad ng Soul Guidance Mecha ay umunlad din mula sa paunang miniaturization tungo sa malakihang pag-unlad, at pagkatapos ay unti-unti sa medium-size na pag-unlad, at unti-unting naging iyong karaniwang mecha. Ito ang maikling paglalarawan ng pag-unlad ng mecha. Ang buong proseso ay tuloy-tuloy. Ang na-verify at binago ay kinabibilangan ng pagiging perpekto ng Soul Guidance Array at These. Pagtaas sa digmaan. Si Tang Wulan ay nakinig ng mabuti. Ito ang unang pagkakataon na natutunan niya ang tungkol sa mga mecha ng sistematikong. Sa kanyang pagnanais na maging isang mecha master, ang mga ito ay talagang mahalaga. Gayunpaman, ang mecha na sasabihin ko sa iyo ay hindi ito. Ang susunod na pangungusap ni Wu Changkong pagkatapos ng maikling paghinto ay nagulat sa 5 Tang Wulan. Hindi ito. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, sa palagay mo ba, sa pag-unlad ng panahon at pag-unlad ng mga gabay ng kaluluwa, ang mga ordinaryong tao ay higit na nagagawang kontrolin ang makapangyarihang mga sandata. Kung gayon, gusto kong sabihin sa iyo na ang iyong pangunawa ay wala nang iba kundi ang katalinuhan ng mga ordinaryong tao. Sa kontinente ng Daoluo, isang bagay ang hindi nagbago sa loob ng 10,000 taon, iyon ay, ang pinakamakapangyarihang espiritu ay palaging magiging. Maaaring gamitin ng isang ordinaryong tao ang Soul Guidance Device para maging isang combat power na katumbas ng pangalawang ring, o kahit isang third ring, fourth ring, at fifth ring Soul Master. Si Mecha ay maaaring magbigay sa kanya ng isang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit kahit ano pa ang makina ay imposible para sa isang ordinaryong tao na maging top spirit master tulad ng ika-8 singsing o ang ika-9 na ring, sa ngayon ay hindi ito maganda sa kasaysayan ng tao. Sinabi ni Xe, paano kung gumamit ng mga sobrang armas? Ang ilang mga sobrang armas ay maaaring kontrolin ng mga ordinaryong tao, tama ba? Tumango si Wu Changkong, maaaring umiral ang sinabi mo. Kung gayon, tatanungin kita, kung ang magkabilang panig ay may mga super sandata sa parehong oras. Sino ang maaaring gumamit ng mas malakas na kapangyarihan? Kasabay nito, ang dapat kong sabihin sa iyo ay, ang pagkaunawa ko sa kasalukuyang makabagong teknolohiya, kahit na ang pinakamakapangyarihang super sandata, ay hindi kayang sirain ang pinakamakapangyarihang individual na may malakas na kapangyarihang panlaban. Sinabi ni Wu Changkong ang mga salitang ito ng may katiyakan, at ang 5 tao na nakarinig nito ay walang kamalay-malay na umupo ng tuwid. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Wu Changkong, marahil, sa malapit na hinaharap, magkakaroon ng ganoong posibilidad. Tutal, ang mga sandata ng tao ay patuloy na umuunlad. Ngunit hindi bababa sa hindi pa. Teacher Wu, ang ganitong uri ng malakas na personal combat power ay isang Mecha Master. O isang Soul Master. Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, upang maging tumpak, ito ay kombinasyon ng dalawa. Ang mga mecha na nakikita mo araw-araw ay karaniwang nasa pagitan ng 5 metro at 8 metro ang taas, depende sa iba't ibang uri. Ito ang ibig kong sabihin sa katamtamang laki ng pag-unlad ng mga modernong mecha. Pagkatapos ng hindi mabilang na henerasyon ng pagsasaliksik ng mga Soul Master, naniniwala sila na ang sukat na ito ay may parehong kakayahang umangkop, opens iba, at defensive, at pinakaangkop para sa deployment ng militar. Ngunit ito ang lahat ng sistemang mecha ng mga mecha ng puti o dilaw. Ngunit hindi iyon ang iyong layunin. Battle Armor. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng 5 tao ang terminong ito. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, ang tunay na malakas ay hindi magpapalaki sa kanyang katawan. Umiiral ang mga mecha upang madagdagan ang kanilang mga pakinabang, hindi para maging mas malalaking layunin. Sa makatuwid, ang mga mecha sa itaas ng purple ay gumagalaw patungo sa pag-unlad ng miniaturization. Dahil ang mga ito ay kasing liit ng mga sandata, sila ay tinatawag na battle armors. Ang isang Soul Master na may armor sa labanan ay matatawag na isang malakas, at maaaring tunay na pagsamahin ang kanyang espiritu at mecha sa isang perpektong kahulugan, kaya nagtataglay ng isang malakas na kapangyarihang panlaban. Labanan ang baluti. Ang bagong konsepto ay madaling naakit ang isip ng mga teenager. Mecha tulad ng baluti ay ang pinakamataas na antas ng pagkakaroon. Tulad ng alam nating lahat, bukod sa mga Mecha Masters na kumokontrol sa mga mecha, mayroon ding mga Mecha Builder na may mahalagang posisyon sa mundo ng mga tao. Ang mga Mecha Builder ay nahahati sa 3 kategorya. At Mecha Repairer. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kaalaman sa mecha. Isa sa mga napakahalagang punto ay hayaan kang pumili ng iyong pangalawang direksyon sa karera sa hinaharap. Iminumungkahi ko na ang kanyang pangalawa lamang ay maaari kang pumili ng isa sa kanyang 3 karera. Isa.
Nagulat na sinabi ni Gu Yu, Teacher Wu, hindi ba dapat nating ituon ang ating enerhiya sa paglilinang, sa pinakamaraming dapat nating idagdag ang pag-aaral ng mecha control. Bakit tayo dapat pumili ng pangalawang trabaho? Sinabi ni Wu Changkong, kung gusto mong palakasin ang iyong sandata sa labanan, kung gayon ang sandata ng labanan ay dapat na angkop para sa iyo. Sa makatuwid, ang isang tunay na pinakamataas na antas ng Battle Armor Master ay dapat na napakalapit sa kanyang mecha. O kaya, ikaw mismo ang magdisenyo nito. Alinman sa ikaw mismo ang gumawa nito, o ikaw mismo ang mag-aayos nito. Sa ganitong paraan lamang maaari kang unti-unting maging isa sa iyong sariling sandata sa labanan. Kung hindi mo na matututunan ang iyong propesyon para sa labanan, hindi mo na matututunan ang pangalawa, hindi mo na matututunan ang pangalawa, hindi mo na matututunan ang propesyon para sa pakikipaglaban. At ikaw ay palaging hindi rin ito maaaring sa altar. Ang pagtatatag ng Class 0 ay may isang layunin lamang. Ito ay isang mahirap at mahabang proseso upang itulak ka patungo sa altar. Marahil ay magsisikap ka sa direksyong ito sa buong buhay mo. Ang kailangan kong gawin ay hayaan ka sa unang yugto. Dapat mong iwasan ang mga ditor at ipaalam sa iyo ang direksyon. How to choose your second career is not in a hurry. You still have a lot of time to think about it. But at the third grade, you have to choose. With your talents, you must also be ahead of ordinary people in this respect. The sooner you start, the early the harvest. So, within 3 years, give me your answers. Siyempre, yung tatlong choices na binigay ko is just the best choices I think. They are not absolute. Meron ding ibang mecha-related professions na pwedeng maging second profession mo. Kung tutuusin, sa inyo, may pumili na ng second career nila. Pagkasabi noon, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Tang Wulan. Pangalawang trabaho. Agad na nagising si Tang Wulan. Si Teacher Wu ay nagsasalita tungkol sa kanyang sariling panday. Pinili ni Wulan ang forging. Ang kanyang pangalawang karera ay napili ng napakaaga. Naniniwala ako na dapat siyang magkaroon ng mga espesyal na talento sa lugar na ito. Forging din ang pangalawang karera na iminumungkahi ko na maaari mong isaalang-alang. Dahil, lahat ng battle armors na higit sa purple level, ay hindi mapaghihiwalay sa forging. Kahit anong pangalawang propesyon, kung maabot mo ang 5 star o mas mataas, ito ay magdadala sa iyo ng sapat na mapagkukunan para sa paglilinang. Si Tang Wulan ang pinaka-stable, nakapili na siya, at tiyak na hindi niya iisipin na palitan ito. Isa na siyang Samsung Forging Master at lubos na pinahahalagahan ng Association of Forging Masters. Higit pa rito, habang mas natututo siya tungkol sa pagpapanday, mas nararamdaman niya ang lalim ng industriyang ito. Tinuruan siya ng kanyang ama mula pa noong bata siya na mag-concentrate siya sa lahat ng bagay, hindi kalahating loob. Interesado din si Tang Wulan sa disenyo, pagmamanupaktura at pagpapanatili ng mecha, ngunit ngayong nagsimula na siya sa daan ng forging, hindi na niya matitiis ang anumang pagbabago. Walang sinabi ang apat pa. Malinaw, hindi madaling gumawa ng pangalawang pagpipilian sa karera. Lahat sila ay bata pa at hindi pa rin makapagpasya kung ano ang gusto nila. Sa kabutihang palad, mayroon pang higit sa 2 taon upang pag-isipan ito. Mayroong maraming oras. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, okay, napakaraming kaalaman tungkol sa mga mecha ngayon. 2 pangunahing punto lang ang kailangan mong tandaan. Una, ang mga tunay na makapangyarihang mecha ay tinatawag na battle armors, lahat ng bagay ay higit sa purple level. Ang lahat ng mecha ay umiiral sa anyo ng battle armors. Pangalawa, kailangan mong tukuyin para sa iyong sarili ang pangalawang karera na may kaugnayan sa mga mecha sa loob ng 3 taon. Madaling tandaan, at ito ang mga bagay na pinaka-interesado ni Tang Wulan at ng iba pa. Napakasimple ng araling ito. Sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, kailan natin makikita ang totoong battle armor? Kanina pa siya nakikinig ng mabuti, at ngayon lang niya nasabi ang pinaka-gusto niyang malaman. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya at sinabing, kapag natapos mo ang unang yugto ng aktwal na pagsasanay sa labanan, maaari mong panuurin ang battle armor. Kung sino ang mauunang makatapos nito, sino ang unang makakakita nito. Ngayon ikaw, wala ka pang mga kwalifikasyon. Praktikal na pagsasanay. Mayroon bang aktwal na mga pagsasanay sa labanan sa pagitan ng mga master ng kaluluwa? Nang hindi naghihintay na magtanong ang mga estudyante, patuloy na sinabi ni Wu Changkong, ang susunod na klase ngayon ay praktikal na pagsasanay. Dito mismo. Tang Wulan, tulungan mo silang itulak ang kanilang mga mesa sa malayo upang mapalaya ang gitnang bahagi ng silid-aralan. Nandito na. Hindi ba't madaling sirain ang kakayahan ng Spirit Master? Ang 5 tao ni Tang Wulan ay may parehong pagdududa sa kanilang mga puso, ngunit ginawa pa rin nila ang sinabi ni Wu Changkong. Tang Wulan, lumapit ka sa akin. Tumango si Wu Changkong kay Tang Wulan. Oo. Mabilis na humakbang pasulong si Tang Wulan. Ano sa tingin mo ang laro mo kahapon? Malamig na sabi ni Wu Changkong. Pagkatapos mag-isip sandali ni Tang Wulan, sinabi niya, lahat tayo ay sabik sa mabilis na tagumpay at agarang benepisyo. Tutal, lahat ay kaklase at hindi dapat sakta ng isa't isa. Dapat itong tumigil sa dulo.
Kinaweya ni Wu Changkong ang kanyang kamay, hindi ko ito tinatanong sa iyo, tinatanong kita kung ano ang nararamdaman mo sa laban. Ano sa palagay mo, paano ka nag-perform noong laro? Sinabi ni Tang Wulan, medyo magulo ang proseso. Nakita nating lahat ang kakayahan ng isa't isa sa unang pagkakataon. Sa proseso ng pagkopang, medyo magulo ito at medyo kulang sa kooperasyon. I mean kaming tatlo. Nagtutulungan ang sitwasyon nila noon. Pero parang hindi ito partikular na tacit understanding. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, kagulo. Higit pa sa kaguluhan, ito ay isang gulo. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, silang lima ay natigilan. Bilang mga natatanging first-year freshman, ang mga zero na estudyante ng espesyal na klase na espesyal na inaprubahan ng kolehiyo, maliban kay Tang Wulan, lahat ng iba ay lubos na nagtitiwala sa kanilang sariling mga kakayahan. Saan ka magsisimula sa gulo na ito? Tumingin si Wu Changkong sa mga mata ni Tang Wulan at sinabi, sa totoo lang, nabigo ako. Sumunod sa akin ang tatlo sa loob ng 3 buwan. Ang pagtutulungan sa isa't isa ay halos hindi maituturing na mahusay. Gayunpaman, sa simulan ng kompetisyon, ibinigay mo ang iyong kalamangan. Ang braso ni XCXC ay nararapat na mabalik. Nanlamig ang ekspresyon ni XCXC, at hindi niya inaasahan na hahatulan siya ng guro ng ganito. Lumingon si Wu Changkong para tingnan si XCXC, sa palagay mo ba pagkatapos mong makalusot sa ikalawang ring, magiging napakalaki ng iyong lakas? Kaya naman nagmamadali kang lumabas para humanap ng ibang makakalaban pagdating mo. Nasa isip mo pa ba ang konsepto ng team? Pagkatapos ay bumaling siya kay Tang Wulan, at ikaw, ginawa kitang pinuno ng pangkat, dahil kalmado ang iyong personalidad, hindi mo siya pinigilan, at inayos ang buong laban ng koponan, ikaw ay may tungkulin. At the same time, ginagamit din ang sarili mong kakayahan. Ang gulo. Hindi mo man lang nagamit ang kakayahan sa martial arts, umaasa ka lang sa iyong mga opponents. Sa harap ng pagpuna ni Wu Changkong, walang sinabi si Tang Wulan. Hindi niya kailanman masasabi kay Wu Changkong na tumaas ng husto ang kanyang lakas, at tila sinunod ng Blue Silver Emperor ang asensya ng kanyang sariling Golden Dragon King upang sumipsip at mag-mutate. Hindi ko alam ang sarili kong kakayahan na naging sanhi ng ganitong sitwasyon. Sa wakas ay bumaling si Wu Changkong kay Guyu, ang pagpoposisyon na ibinigay ko sa iyo ay ang pandikit sa koponan, ngunit mayroon kang tendensya sa labanan, na isa ring mahalagang dahilan ng mga problema sa pagtutulungan ng pangkat. Oryentasyon. Nang marinig ang tatlong salitang ito, ang mukha ni Tang Wulan ay hindi maintindihan, habang ang ekspresyon ni XCXC ay kakaiba. Looking back now, ganyan talaga. Mula sa simula ng laro, si Guyu ay kasama na si Tang Wulan mula simula hanggang katapusan, at sa kasunod na pagsiklab, si Tang Wulan ay nasugatan din. Sa panig ni XCXC, wala siyang pakialam, tanging ang kanyang pangmatagalang kakayahan sa pag-atake, ito ay dapat na kayang pangalagaan ang mga manunood. Ang ilang mga kritisismo ni Wu Changkong ay masasabing isang pagsabog ng dugo. Bumaling ang mga mata niya kina Zhang Yangzi at Wang Jingxi, halata din ang problema sa team mo. Si Wei Xiaofeng ay nakagawa ng parehong problema gaya ni XCXC, at mas malala pa ito. At kapag hindi ka lumahok sa digmaan sa simula, ipinakita mo ang sarili mong pagmamalaki. Sa pride in the face of the enemy is the only way to send yourself to death. Sa inyong tatlo, si Wang Jingxi ang mas mahusay na sinupil ni Wang Jingxi. Pagtatapos sa buong kompetisyon, nagsumikap siyang maisakatuparan ang dapat niyang gawin. Pinuri talaga ni Teacher Wu si Wang Jingxi. Ako ay struggled para sa 12 taon sa industriya ng web writing. Makikita ka sa bawat gawain. Madalas kong sabihin na sa nakalipas na 12 taon, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Kung wala ka, wala ako at Tangsek ngayon. Hinayaan mo akong kumalma, hinayaan mo akong magkaroon ng direksyon. Ang alamat ng Dragon King ay ang pinakamatagal kong pinag-iisipan at ginawa ang aking sarili na pinakamadamdamin. Alam mo ba ang tunay na kapangyarihan ng Blue Silver Grass? Nagtatanim ng damo ang liliyuan, 1 taong gulang at ang isa ay natuyo at yumabong. Ang buhay at kamatayan ay reincarnation. Ayon sa mga salita ng 12 sangay sa lupa, sa pagkakataong ito ay ang aking bagong reinkarnasyon. Noong una kong isinulat ang libro, ito ay aking natal year, at ngayon ay aking natal year na naman. Tandaan sina Tang Hao at Yin, Tang San at Xiao Wu. Katulad nila, ang parehong reincarnation at tadhana. Ang bagong simula sa Marso ay may ibang kahulugan sa akin. Mula nang ilabas ang aming alamat ng Dragon King, nangingibabaw na kami sa mga pangunahing listahan sa internet. Lahat tayo ay numero 1 sa bagong listahan ng libro, listahan ng pag-click at listahan ng inirekomenda. Kung walang pagpapakumbaba, ang mga gawa ni Tangsek at ang pamilyang Tangsek ang numero 1 sa online literary circle. Noong Marso, patuloy kaming nagsisikap. Ang Legend of the Dragon King ay opisyal na nasa mga stand, hayaan ang gintong dragon na ito na lumipad ng mas mataas at mas mataas sa iyong buwan ng pass. Lingxiao siyam na araw, isang sulyap sa maliliit na bundok. Ano ang dominanti at ano ang kanta ng Dragon King? Kung mananatili ako sa mundo, sino ang maglalakas loob na tumayo? Halika, mag-book ng mga kaibigan mula sa Tangsek, labanan mo ako.
Ang kaluwalhatian ng Tang Sect, sama-sama nating protektahan ito. Humingi ng buwan ng pass. Humingi ng isang tiket ng rekomendasyon. Hayaan mo kami, Long Ziyang sa loob ng 9 na araw. Ang 6 pa ay simula pa lamang. Pero, oo naman, ngunit. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, kayong 5 ay may isang karaniwang problema, at ang problemang ito ay malulutas sa susunod na aktwal na klase ng labanan. Ibig sabihin, ang iyong sariling aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at aktwal na kasanayan sa pakikipaglaban ay lubhang kulang. Ang sinabi ko ay hindi. Ang iyong karanasan sa pakikipaglaban sa paggamit ng martial arts at mga espiritong kakayahan. Sa bagay na iyon, kulang ka rin, ngunit hindi masyadong makapangyarihan. Ang kulang sa iyo ay higit na hindi gumagamit ng sining kung ikaw ang pangunahing kakayahan. Pangunahing kakayahan sa pakikipaglaban. Kailangan ba ng Soul Master ang ganitong bagay? Hindi ba kailangan ng Soul Master na palabisin ang Soul Ability para makamit ang combat goal? Maliban sa pagiging maalalahanin ni Tang Wulan, ang mga mukha ng iba pang 4 ay nagpakita ng kaunting hindi pagsang-ayon. Sa palagay mo ba ay walang kabuluhan ang pangunahing kakayahan sa pakikipaglaban na binanggit ko? Sinabi ni Gu Yu, oo, Guru Wu. Ang aking kakayahan ay ang pagkontrol ng elemento. Sa panahon ng labanan, kailangan ko lamang na patuloy na sugpuin ang mga kalaban sa pamamagitan ng mga elemento. Mag-iisang kaaway man ito o grupo ng mga kalaban, basta't ang elementong kinokontrol ko ay sapat na malakas, ang labanan ay maaaring wakasan. Ang pangunahing kakayahan sa pakikipaglaban ay tila hindi gaanong makabuluhan sa akin. Ang dapat kong gawin higit pa ay ang pagbutihin ng aking kapangyarihan sa kaluluwa. Tumango si Wu Changkong. Kung sa palagay mo, magsagawa tayo ng pagsubok. Gu Yu, lalabas ka rin. Sabay-sabay akong inaatake ni Tang Wulan. Hindi ako gumagamit ng anumang kakayahan sa espiritu, at pinipigilan ko ang aking espiritong kapangyarihan sa parehong antas. Nasa parehong antas ka, mga 13 antas. Tingnan mo kung kaya mo akong talunin. Well, ang espiritu ng martial arts ay napukaw din. Habang nagsasalita, tumalikod si Wu Changkong at kinuha ang isang pointer mula sa podium, pagkatapos ay bumalik sa gitna. Humakbang na si Gu Yu sa oras na ito at pumunta sa tabi ni Tang Wulan. Sa parehong antas, ang mga kasanayan sa kaluluwa ay hindi naaangkop. Hindi man lang gumamit ng martial soul. Masyado bang underestimate ito? Nagkatinginan sina Tang Wulan at Gu Yu, at sabay silang umatras ng ilang hakbang, na nagbukas ng kaunting distansya mula kay Wu Changkong. At kasabay nito ang paglabas ng kanyang martial soul. Halika na. Casual na iwinagayway ni Wu Changkong ang pointer sa kanyang kamay. Si Tang Wulan ang unang gumalaw. Ang pinakamagaling niya ay ang lakas. Siyempre, kailangan niyang ibigay ang buong laro sa kanyang kalamangan sa bagay na ito. Habang nagmamadali patungo kay Wu Zhangkong, ang kanyang sariling asul na pilak na damo ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon patungo kay Wu Zhangkong. Sumunod si Gu Yu sa kanyang likuran, winuwagayway ang kanyang mga kamay, at ang pinakamabilis na wind blade sa elemental control ability ay agad na nagpakawala ng 7 o 8 alon, na tinakpan si Wu Changkong mula sa mahirap na posisyon, tinatakan ang lahat ng kanyang mga rutang na iiwasan. Ang pagsugpo sa kapangyarihan ng kaluluwa ay nangangahulugan din na ang bilis ni Teacher Wu ay malilimitahan din ng husto, at sina Tang Wulan at Gu Yu, sa isang kahulugan, ay parehong mga Soul Master na nagbibigay diin sa parehong pag-atake at kontrol. Kahit na hindi ka maaaring manalo sa simula, hanggat kontrolado mo si Wu Changkong at ikulong siya sa loob ng isang tiyak na hanay, kung gayon ang posibilidad ng tagumpay sa labanan ay magiging napakahusay. Ilang buwan ang nagtatanim ang dalawa. Bagaman hindi sila nakikipag-usap sa salita, naiintindihan nilang lahat ang kahulugan ng isa't isa, at nagtutulungan sila ng maayos. Tumayo roon si Wu Changkong at hindi kumikibo. Itinaas lang niya ang kanang kamay at iniwas ang pointer. Sa kanyang kamay, walang pagkakaiba ang pointer at ang espada. Nakita na lang ng lahat na nanginginig ang pulso ni Wu Changkong, at ang pointer ay naging multo. Ang unang bagay na dumating sa harap ni Wu Zhangkong ay ang mga wind blades, ngunit ang kakaiba ay ang mga wind blades na ito ay kakapasok lamang sa hanay ng letigo ng pagtuturo ni Wu Zhangkong, at ang mga ito ay naging mga agos ng hangin at nawala sa hangin. Pagkatapos ay mayroong mga baging ng Tang Wulan. Isa-isa itong tinakpan ng mga asol na pilak na baging ng damo, ngunit lumapit din sila, na parang may nakaharang, sunod-sunod silang tumalbog, hindi makalapit sa loob ng 1 metro ng katawan ni Wu Changkong. Sabay na nagbago ang mga mukha nina Tang Wulan at Gu Yu. Ang naramdaman ni Gu Yu ay ang pointer ni Wu Zhangkong ay tumatama sa kaibuturan ng kanyang wind blade sa bawat oras, at ang elemento ng hangin na nasa Feng Renshong ay naging hindi maayos, na naging sanhi ng pagkabali ng wind blade. At mas kakaiba ang pakiramdam ni Tang Wulan. Matapos mailabas ang kanyang mga asol na pilak na baging ng damo, nagmistulang mga ahas ang mga ito, ngunit ang pointer ni Wu Changkong ay nakaturo ng maayos sa 7 pulgada ng ahas sa bawat pagkakataon. Sa itaas, tila ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi maipapadala sa harap na dulo. Sa makatuwid, hindi lamang na-block ang pag-atake, kundi pati na rin ang kakayahan ng Blue Silver Grass na lumaban muli ay lubos na pinaghigpitan. Ano yun? Sa sandaling itinaas ni Gu Yu ang kanyang kamay, lumabas ang ilang bowl ang apoy.
Ang pointer ay gawa sa kahoy. Marahil ay mas maganda ang epekto ng elemento ng apoy. Sa oras na ito, dumating na rin si Tang Wulan sa harap ni Wu Changkong. Hinawakan niya ito gamit ang kanang kamay at dumiretso sa dibdib ni Wu Changkong para sunggaban. Sa ilalim ng kanyang sadyang paghihimok, agad na tinakpan ng mga gintong kaliskis ang kanyang kanang braso. Pagkatapos ng nakaraang eksperimento, nagkaroon si Tang Wulan ng kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng kanyang Golden Dragon King. Hindi magiging palamuti ang mga gintong kaliskis na iyon. Bilang karagdagan sa pagpapahusay ng lakas, sila ay palaging magiging mas malakas sa depensa. Kaya naman, pinili niyang atakihin si Wu Changkong gamit ang kanyang kanang kamay. Pop! Direktang nag-swipe ang pointer ni Wu Changkong sa malabong gininto ang pulso ni Tang Wulan. Habang tumatalbog ang pointer, bahagyang nanginginig ang pulso ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang cast ay nanatiling hindi nagbabago, at hinawakan pa rin niya ang dibdib ni Wu Changkong. Hindi ito gumana, ngunit ang ekspresyon ni Wu Changkong ay nanatiling hindi nagbabago, at siya ay gumawa ng bahagyang pasuray-suray na hakbang. Bagamat mukhang umatras siya, madali niyang binuksan ang distansya sa pagitan ni Tang Wulan at lumayo sa mga grupong iyon. Pag-atake ng bowl ang apoy. Ang mas ikinagulat ng lahat ng mga estudyante ay sa proseso ng pag-atres, hindi nakalimutan ng pointer na saksakin ito ng ilang beses at sinaksak ang mga bowl ang apoy na iyon upang hindi makapinsala sa silid-aralan. Ang swordsmanship na ito ay mailalarawan lamang ng mga mahiwagang kasanayan nito. Muling sinaksak ang pointer, nakaramdam si Tang Wulan ng pananakit sa siko, at bahagyang nakayuko ang kanyang kanang braso. Pakiramdam niya ay may puwersang tatagos sa kanyang braso, ngunit may konting pakiramdam lang, hindi kayang tumagos sa kaliskis ng puwersang iyon. Kusa itong bumagsak. Sa wakas ay may bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Wu Changkong, ngunit nang muli siyang gumalaw, lumingon na ang tao sa gilid at binitawan ang kanang kamay ni Tang Wulan. Nakuha. May sakit sa leeg ni Tang Wulan, mainit ito, at ang sakit ay malalim sa kanyang mga buto, at ang tao ay nahulog din sa gilid. Walang proteksyon mula sa kaliskis sa kanyang leeg. Tinapik muli ni Wu Changkong ang pointer sa kanyang baywang. Kung tatama ito sa oras na ito, tiyak na mawawala ng kakayahang lumaban si Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, muling nagbago ang ekspresyon ni Wu Changkong. Ang dahilan ay napakasimple. Nagkalat ang 7 o 8 bowl ang apoy at dumiretso sa silid-aralan. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Gu Yokyao, hindi ka ba natatakot na masira ang silid-aralan? Pagkatapos ay sasalakayin ko ang kalaban at ililigtas ito. Oo naman, kinailangan ni Wu Changkong na palayain si Tang Wulan, ngunit sa susunod na sandali, nakita rin ng mga zero class na estudyante ang lakas ng isang tunay na malakas na tao. Biglang naging ilusyon ang figure ni Wu Changkong. Sa isang iglap, hindi na mabilang pa siya sa buong silid-aralan, at pagkatapos ay tahimik na naglaho sa ere ang 7 o 8 bowl ang apoy, at walang nakakita kung paano niya ito binaril. Ang pointer ay natatakpan, at si Guyu ay may sakit sa kanyang baywang, at siya ay bumagsak na sa lupa. Hindi man lang nag-react si Tang Wulan, nakaramdam siya ng pamamanhid, at napaupo din siya sa lupa. Ito, napakalakas. Agad na tumahimik ang silid-aralan, muling lumitaw si Wu Zhangkong sa harap ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang mga mata ay tumingin sa kumukupas na gininto ang kaliski sa kanang braso ni Tang Wulan, na nagpapakita ng maalalahaning kulay. Sa parehong antas, kahit na hindi niya ginamit ang kanyang martial spirit, pinakondense lang niya ang kanyang suppressed spirit power sa isang punto. Gayunpaman, hindi niya masira ang mga depensa ng kanyang mga kasukasuan, ngunit bahagyang yumuko ang kanyang mga braso. Sandali lang. Ang layer ng scale defense na ito ay may sapat na malakas na depensa laban sa mga pag-atake ng parehong antas. Hindi pa nagagamit ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Claw, dapat na mas malakas ang isang iyon. Guro, lahat ba ng mga pangunahing kasanayan na ginamit mo ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Xi, nakatingin kay Wu Changkong. Tumango si Wu Changkong, sa tingin mo ba ay walang silbi ang mga pangunahing kasanayan? Ang mga pangunahing kasanayan ay ang ugat ng lahat. Bagamat ang martial arts at mga spirit skills ay maaaring gawing makapangyarihan ang mga spirit masters, kung paano gamitin ang mga ito ay maaaring matukoy kung gaano kakalakas. Hanggang saan? Ang mga pangunahing kasanayan ay ang paraan upang mailapat ang mga ito. Ito ay umiiral din sa battle armor o ordinaryong mecha. Sa makatuwid, simula sa araw na ito, sa mahabang panahon ay magiging praktikal na asignatura mo sa hinaharap. Sumunod, miserable si Tang Wulan. Bilang isa sa 2 hindi nasaktang estudyante at isang lalaki, siya ang naging pagtuturo ni Wu Changkong. Nagpatuloy si Wu Changkong na gumamit ng aktwal na labanan upang sabihin sa iba pang mga estudyante ang mga kasanayan at pag-iingat sa aktwal na labanan. At paulit-ulit na ibinagsak si Tang Wulan sa lupa. Paulit-ulit na natiis ang pag-atake ng pointer. Palagi niyang nararamdaman na naghihiganti si Teacher Wu sa pagiging huli kahapon. Gayunpaman, sa ganitong uri ng pagtuturo, kitang-kita rin ang kanyang paglaki, sabi nga, masakit at masaya. Ang balita ng pagkakatatag ng Class 0 ay mabilis na kumalat sa buong kolehiyo, at ang 5 Tang Wulan ay natural na naging mga celebrity.
Ngunit lahat sila ay pinakiusapan na huwag ipagkalat ang zero class na paraan ng pagtuturo sa labas, kaya pagkatapos ng ilang araw ng pag-usisa, bumalik sa kapayapaan ang kolehiyo. Si Wu Changkong ay isa lamang sa kanilang mga guro sa pagtuturo, at mas maraming patnubay ang nagsimulang lumitaw. Iba sa mas teoretikal na pagtuturo sa mga ordinaryong klase, ang zero na klase ay mas hilig sa praktikal na pagtuturo. Tulad ng sinabi ni Din Yuzin, ang kolehiyo ay nagbigay ng pinakamalaking suporta sa zero class. Paraan man ito ng pagtuturo o pagkaing may mataas na sustansya, lahat ng kagamitan ng mga guro at kagamitan sa hardware ay pinakamainam. Pagkalipas ng 10 araw, sa wakas ay hindi na kinailangan ni Tang Wulan na pasanin ang pointer ni Wu Zhangkong sa kanyang sarili. Si Xi, Zhang Yangzi, at Wang Jingxi ay gumaling mula sa kanilang mga pinsala at nagsimulang sumali sa aktwal na labanan. Bilang resulta, nagsimulang sumigaw ang Shift Zero. Bago nila nakita si Tang Wulan na nililinis ni Wu Zhangkong, medyo natutuwa sila, ngunit nang talagang gumana ang pointer sa kanilang sarili, naunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng pagkadurog ng puso. Si Wang Jingxi ay medyo mas mahusay, at ang Bone Dragon King Martial Spirit ay ginawang mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa mga ordinaryong tao. Ngunit sina Zhang Yangzi at Xi ay miserable. Si Zhang Yangzi ay maliksi na pag-atake at control, at si Xi ay purong maliksi na pag-atake. Sa mga tuntunin ng physical fitness, umuunlad sila sa direksyon ng dexterity, at ang kanilang kakayahang lumaban ay mas mahusay kaysa sa Tang Wulan at Tang Wulan. Hindi alam ni Wang Jingxi kung ano ang nangyari. Hindi alam ni Wu Changkong kung ano ang ibig sabihin ng awa ng kanyang mga nasasakupan. Nang hilahin pababa ang pointer, masakit talaga ang buto niya. Hindi naman talaga makakasakit ng tao. Sa mga salita ni Wu Changkong, tanging sakit lamang ang higit na magpapalalim sa memorya ng mga tao. Ang tanging maswerteng bagay ay si Gu Yu. Marahil dahil siya ay isang babae, palaging naawa si Wu Changkong sa kanyang pagtuturo, at paminsan-minsan ay nahuhulog sa kanya ang pointer, na nagpapamanhid lamang sa kanya. Ngayon ay magsasagawa kami ng isang serye ng mga pisikal na pagsusulit sa iyo. Ang aktwal na pagsasanay ay sinuspinde para sa isang klase. Matapos pumasok si Wu Changkong sa silid-aralan ng madaling araw, nagdala siya ng napakagandang balita para sa zero class. Ngayon ang lahat ay medyo natatakot sa aktwal na klase ng labanan, ang sakit ay talagang masyadong malalim. Tanging si Tang Wulan lang ang medyo nadismaya. Matapos makuha ang asensya ng unang selyo ng Golden Dragon King, pagkatapos nitong 10 araw ng pagsasanay, nalaman niyang ang kanyang pisikal na lakas ay halatang mas malakas kaysa dati ng higit sa 1 grado, maliban sa kanyang kanang braso. Bagamat masakit matapos bugbugin ng Gerong si Wu sa ibang mga lugar, mabilis na nakabawi ang kanyang pananakit, at walang anumang galos sa kanyang katawan. Bukod dito, pagkatapos matamaan, talagang naramdaman niya na ang bilis ng paglilinang ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay tataas. Pagkaraan ng 10 araw, naramdaman niyang malabo na siyang masira muli. Tila ang kakanyahan ng Golden Dragon King ay hindi hinihigop ng kanyang sarili ng sabay-sabay, ngunit nasisipsip sa isang hakbang-hakbang na proseso sa patuloy na paglilinang. Siya ay naging mas at mas mahusay sa kontrol ng bloodline kapangyarihan, maliban na ang Golden Dragon Claw ay masyadong kumonsumo ng kaluluwa kapangyarihan at hindi maaaring gamitin ng madalas. Ang mga ginintoang kaliskis ay maaari pa ring isaaktibo sa kalooban, at ang pagkonsumo ay hindi malaki, at ang kanyang kanang braso ay naging kanyang pinakamalakas na sandata. Pinangunahan ni Wu Changkong ang 5 tao sa isang silid na puno ng teknolohiya. Ang buong silid ay natatakpan ng isang layer ng silver metal plate. Sa paglalakad dito, ang unang bagay na naramdaman mo ay pumasok ka sa isang pilak na mundo. Isang instrumento na hindi pa nakikita noon ang inilagay sa espasyong ito. Mag-mental test ka muna. Xi, ikaw ang una. Hawak ni Wu Changkong ang isang form sa kanyang kamay, handang mag-record. Normal ang paglaki ng pag-iisip ni Xi, at lumaki ito ng 2 puntos kumpara sa nakaraang pagsubok. Pagkatapos ay mayroong Wang Jingxi. Medyo mahina ang mental power ni Wang Jingxi, 18 lang. Wang Jingxi, kailangan mong magsikap na pagbutihin ang iyong mental na kapangyarihan, kung hindi, hindi ka makakapagsama ng higit pang mga kaluluwa sa hinaharap. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Si Wang Jingxi ay palaging napakatahimik, at pagkatapos marinig ang kanyang sinabi, tumanggo lang siya at sinabing oo. Si Zhang Yangzi na. 41 mental na lakas, hindi masama, subukang masira ang espiritual na pinagmulan sa loob ng 1 taon. Si Tang Wulan ang pangalawa sa huli. Si Zhang Yangzi ay patuloy na nakatitig sa kanya. Sa kanyang mga mata, sa 3 ni Tang Wulan, kinasusuklaman niya ang isa na pinakabali ang kanyang mga binti, at palagi siyang may katumbas na kahulugan sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang araw na pakikasama, nakita rin niya na ang mga kakayahan ni Tang Wulan ay higit na makikita sa kanyang mga pambihirang talento, at pagkatapos ay ang kanyang kakaiba, mutated na kanang braso. Tulad ng para sa Wan, ito ay walang iba kundi ang blue-silver grass, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Kaya naman, mas lalo niyang naramdaman na siya ay nagkamali sa araw na iyon. Tulad ni Wang Jingxi, na kasing galing sa pag-atake hanggat maaari, gaano kalaki ang kapangyarihan ng pag-iisip na mayroon siya.
Tiyak na hindi ito magiging masyadong mataas. Naglakad si Tang Wulan papunta sa instrumento at umupo, at dahan-daang nahulog ang mental tester, tinakpan ang kanyang ulo. Magsisimula na ang pagsubok. Ang mental tester na ito ang pinaka-advance sa akademya. Ang sukat na nagpapakita ng lakas ng mental power ay may kulay at maaaring magbago ng kulay ayon sa iba't ibang antas ng mental power. Ang espiritual na kapangyarihan ng kaharian ng Lingyuan ay puti, at ang antas ng espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan ay patuloy na tumaas, sa lalong madaling panahon ay nalampasan ang 18 puntos ni Wang Jingxi. Patuloy na bumangon, alas 12, alas 12:05, alas 13. Nagtatakang tumingin si Zhang Yangzi sa sukat. Hindi, isa siyang power attack type war spirit master na may isang level lang ng cultivation. Mayroon ba talaga siyang 30 mental power? Sa bagay na ito, si Jin Shi ay mas masahol pa sa kanya. 35, 40, 42, 43, higit kay Zhang Yangzi. Bukod dito, ang lakas ng pag-iisip ay patuloy na bumubuti. Buong pagmamalaking sinabi ni XCXC kay Zhang Yangzi, tingnan mo, napakalakas ng mental na kapangyarihan ni Wulan. Medyo pangit ang mukha ni Zhang Yangzi, at ngumuso siya, hindi siya pinansin. Limang mo. Biglang bumulong si Wang Jingxi, na laging tahimik. Oo, ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay lumampas sa 50, na nangangahulugan na siya ay pumasok sa ibang antas, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakapasok sa Lingtong Realm mula sa Lingyuan Realm. Oo naman, ang puti sa sukat ay naging dilaw. Ang kaharian ng espiritual na elemento ay ang simula ng pagkakaisa at lahat ng bagay ay nababago. Ang bawat tao ay may espiritual na kapangyarihan ng espiritual na elementong kaharian mula sa kapanganakan, na siya ring pinakapangunahing espiritual na kapangyarihan. Ang espiritual na kapangyarihan ng kaharian ng Lingyuan ay maaaring magdala ng dilaw, kabilang ang mga espiritu sa ibaba ng dilaw. Lingtong estado, isip at espiritu, maabot ang isip, maabot ang espiritual na estado, ang espiritual na kapangyarihan kontrol ay nagsisimula upang simulan, tunay na kontrolin ang espiritual na kapangyarihan ng isa para sa sariling paggamit, na may kakayahang magdala ng 2 dilaw na espiritu o isang purple na espiritu. Ang span ng dakilang kaharian, ito ay isang husay na paglukso. Hindi nakapagtataka na labis na nagulat si Wang Jingxi. Nangangahulugan ang pag-abot sa Lingtong Realm na nagawang pagsamahin ni Tang Wulan ang mga purple na kaluluwa. Napatulala si Zhang Yangzi kay Tang Wulan. Ang espiritu ng taong ito ay hindi maganda, ngunit ang kanyang mental na kapangyarihan ay namumukod-tangi. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito bago masira ng unang baitang ng Intermediate Academy ang unang mahusay na estado ng mental na kapangyarihan. Kahit na ang isang nagtapos mula sa Intermediate Department ng Intermediate Soul Master Academy ay maaaring makalusot sa larangang ito, sila ay itinuturing na napakahusay na mga talento. Alam mo, ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pagtatapos mula sa Senior Department ng Intermediate College ay ang maabot ang espiritual na antas. Gaano karaming mga Soul Master ang napigil ang matagumpay na makapagtapos? At si Tang Wulan ay nasa unang baitang pa lamang, at natapos niya ang tagumpay na ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. 66. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan sa wakas ay huminto sa alas 6:06. Ngayon pa lang siya pinagyayabang ni XCXC, ngunit nang makita niya ang numerong ito, natulala rin siya. Sa loob lang ng ilang araw, bakit tumaas ng husto ang mental power ng lalaking ito? Alam ng lahat kung paano dinadaya ang rate ng paglago ng mental power. 66. Nang makita ni Tang Wulan ang kanyang huling resulta, nagulat din siya. Bagamat mayroon siyang premonition na tataas ang kanyang mental power pagkatapos makuha ang asensya ng Golden Dragon King, hindi niya inaasahan na direktang papasok sa kaharian ng Lingtong mula sa kaharian ng Lingyuan. Ito ay isang magandang bagay. Ito ay puno ng mental na enerhiya, at gumaganap ng isang napakahalagang pantulong na papel sa pagsipsip ng mga kaluluwa sa hinaharap, pati na rin ang pagkontrol sa mga kakayahan ng kaluluwa at mga martial soul ng isang tao. End of this chapter.